Galing ko po kami sa mahirap talaga as in. So, hindi sila makapagtrabaho dahil sa takot na baka mag-crossfire sila. Every night, umaalis kami sa bahay sa takot na baka sunugin yung bahay. May asawa na ako nun eh. Alam ko. Di ba? Tinago lang. Hindi kasi sikat, anak. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoya. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrities ang ating makakakwentuhan. Ang isa ay totoong talagang anak-anakan ko nung pumasok ito sa showbiz, action star. At syempre ang isa, bago kong anak-anakan, a working mayor ng Nunungan sa Lanao del Norte. Mga kaibigan, it's my pleasure to welcome Jerry Craval and Mayor Marcos Mamay. Thank you po, thank you po. Kumusta kayo? Dito muna tayo kay Jerry. Tutuwa ako dito kasi for some time, Jerry, huminto ka sa showbiz career mo. 4 years straight. 4 years din. Ano ang rason? Bakit ka huminto for a while? It so happened na nung 1999, pabagsak na ang movie industry. 1997 actually. Yan, hanggang sa wala ng action film. So lahat ng action star, garahe. Correct. Kaya napakahirap sa mga action star, tsaka yung nagli-lead, yung tumanggap ng supporting. Lalo na kung ang role mo ay tatay. Eh, nauso yung mga alam mo naman ang pelikulang Pilipino, youth-oriented, laging love story, love team. Hindi, saan naman kami lulugar doon? Unless tumanggap ka ng role na tatay. Hindi ako tumatanggap, kahit anong role. Tatawagan ako, Jeric, pwede ka ba dito, tatay ka yan? Hindi ako tumatanggap. Ba, naisip-isip ko, kinukwenta ko yung mga pinalampas ko. Sabi ko, hindi na ako pabata. Dami kong pinalampas na sweldo. Tapos, Nakita, baka yes, mamaya oo. mahirapan akong bumalik. Nung ginawa ko yung pelikula kong Manila's Finest, naging regular ako dun sa Deal or No Deal. Kita ako dun sa Deal or No Deal, binigyan ako ng romcom. Yung romcom namin ni Pokwang, We Will Survive. Tuloy-tuloy na. Oo. Hindi na ako nabakante. Nabakante rin ako ulit. 2 years straight. Yung pandemic. May get 2 Oo, years, yan. oo, di ba? So after pandemic, ayan, sunod-sunod na. You signed up naman with Viva. Yan, hindi rin ako nababakante sa kanila. Pag wala akong serye, may movie naman ako sa Viva. Mga kaibigan, let me share a little background about Jerry Craval. I was working with Octo Arts Films at that time. Every day, meron po akong isang tambak niya ng newspapers, tabloids, magazines sa mesa ko. So every morning po yan, before I start my day, I scan, I read kung may kailangan basahin, di ba? Pero yun ang ano ko kasi I was in charge of at prom ng Octo Arts at that time. Nakikita ko yung bongga. At that time, ano yun? It's a tabloid. May isa pong spread. Ibang klase. Bagets, di ba? Naka-ponytail pa. Naka-sando na white. Jeans. Naka-maong. Pants. Ibang klase ka ako ang ano niya. Basta pagkakita ko ng picture niya, nagulat, agad ako tumawid sa, lang naman ang adjacent lang yung kwarto ko at saka kwarto ni Boss Orly, Orly Ilacad ng Octo Art. Sabi ni Boss Orly, okay yan Sabi niya ni Boss Orly, sabi niya, papuntahin mo nga dito. At that time, ang ano nito, Lili Milan. hindi. Ang ano nito, ang entertainment editor ng Bongga, Si director din Arman. ngayon, writer-director na si Arman Reyes. Apa. Hindi, Ito, di ba? Arman. So, tinawagan ko kaagad si Arman. Sabi ko, kumadre ko yan Sabi ko, sino to? Kaya, bakit kumadre? Sabi ko, pwede mong dalhin sa opisina. Sabi ko, gano'n. Sige, the next day, ng hapon, dumating sila. Kasama pa nito ang dati niyang manager na si Lito, di ba? Si Direk Willie Milan, and of course, si Arman Reyes. Yun ang simula. At that very moment, bida na ako. Galing. Ang unang-unang pelikula ko, bida kagad. Na napakadalang mangyari sa isang nag-aartista. Nag-shooting na ako ng ng Primitivo Ebok Ala. Okay. And then it so happened, nag-shoot din yung Valentin Zapanta, alias Ninong. Alias Ninong. Ang sabi, isama niyo rin dyan si Jerry. Oo, parang as introducing. Yan, Oo, oo. yun, ganun. Ganun ka Nice. Kasi at that time, superstar na ang Robin Padilla ng Viva. Made na siya. Made na siya talaga. Wala kami noon.
Walang Octo Arts nun kasi bago pa lang Octo Arts. So, Yeah. 1992 nagsimulang Octo Arts eh. 91 actually, tapos 92 yung release ng movie. Ang init-init din nun ni Andrew E. Napanood namin si Michael V. Sa Itbulaga. Nag-contest sa Itbulaga. Contestant ng Itbulaga sa isang rap contest. Kasama si Lady Diane. Hindi pa si Lady Diane ang pangalan nun. Na kinuha rin namin. So, yun ang po. Para magkaroon lang kayo ng background. So, a little background and the rest is history. Yan ang po si Jerry Caraval. Balikan ko muna anak si Mayor. Mayor, ang ganda-ganda kasi ng nito, ng kwento ng buhay mo. Actually, isa 'yun sa nakaka-inspire. Gusto ko muna himayin yung success life story mo. Apo. Ikwento mo naman ng konti. Actually, galing po tayo sa mahirap, no? Knowing na yung mga parents po natin, mga farmers po. Both nanay at saka tatay ko po, mga farmer po sila. Then, galing ko po kami sa mahirap talaga as in. Mahirap na mahirap. Experience po namin yung kumakain ng isang beses lang sa isang araw. Minsan wala nga eh, natutulog na lang. Then, yun nga, kasi ang dagdag pa noon, kasi yung family feud o rido sa amin, na naging culture ng mga Muslim, so hindi sila makapagtrabaho. Dahil sa takot na baka ma-crossfire sila, no, sa pinagtatrabaho nila, kaya yun ang nangyari. So, lalo kami naghihirap ng pagkakaroon ng rido na yun. So, yun ang nangyari. Then, yun nga po, pati sa pag-aaral, ganun din. Kasi damay kami, mga estudyante. Hindi kami makapag-aral. So, yung nakapag-aral, doon na dinadala sa mga ibang lugar, sa malayo, na hindi alam ng mga kalaban namin. Every night, umaalis kami sa bahay, sa takot na baka sunugin yung bahay, sumasali kami. So, nagtatago kami sa kagubatan, para di kami maano sa mga ambush-ambush na yun. Yun pa ginagawa. Grabe, ang hirap na pinagdaanan namin, tita. Sobra. Yung struggle Oo, na so struggle, pinagdaanan grabe nyo. talaga. As in. Ilang kayo magkakapatid? 4 po, tita. Okay. Siyempre, yung kinikita ng parents mo, hindi naman sapat para sa inyo. Pero paano ka nakapag-aral? Sa pag-aaral sa elementary, actually, wala man masyadong gasto sa elementary. Sa college naman po, so, dahil po scholar po tayo, di ko ma-imagine kung... Elementary hanggang college, scholar ka. Scholar po ako. Okay. Consistent honor student po din. Mhm. So, hanggang college, being sa member ng college Dean's Lister po. Dagdag din sa mga story ko, no? Lalo na sa high school, kasi doon ang mga grabe yung ko, pinagdanan ko doon. I was in second year high school when my dad came to our school. Pinuntahan ako, so pauwi na ako kasi wala daw gastos. So, umiyak lang ako, sabi ko, sayang naman, honor student pa naman ako, tapos uwi ako. Minsan naisip ko sana, sabi ko, naging anak ako na mayaman, hindi sana ako maging ganito. So, papauwi sana ako ng tatay ko, sabi ko, ayoko na lang siguro. So, di ako sumama sa tatay ko, yung galit siya, sabi niya, kung di ka uwi, Nasa Maynila ka nun? hindi, sa Lanao po nag-aral Lanao, noon. okay. Tapos sabi niya, kung hindi ka uwi, so bahala ka na. So, wala ka ng gastos. Ang nangyari nun, yung kapatid ko rin naman, yung pinakapanganay sa isang ina, kasi dalawang mag-ina eh. Dalawang asawa ng tatay ko. Kasi nung namatay yung unang asawa, nag-asawa, yun naman ang nanay ko. So, yung pinakapanganay sa unang asawa, may mga anak din na pinapaaral. So, bali, siya na yung gumastos, nadagdag din sa gastos niya. Kasi 3 anak niya nag-aral, so naging 4 na kami. Kasi yung tatay ko, hindi na masyadong gumagastos. Kasi gusto niya, umuwi ako, kasi wala nang panggastos. So, natuloy ko, sabi ko, yun nga, umiyak ako, sabi ko, sayang naman, no? Kung sino pa yung may kaya, may utak, kumbaga matalino, tapos yun pa hindi makapag-aral. Kaya sabi ko, as I said earlier, sana sabi ko, naging anak ko na mayaman para hindi ako maging ganito, magsakripisyo. Tapos yun din, every time na may competition, ako yung pinapadala ng buong province ng Lanao del Norte, panlaban sa region, sa national competition. So yun nga, kung hindi dahil sa school, na nag-sponsor sila ng mga expenses sa pagsasali ko ng mga competition, so wala po mangyayari. Pasok ko ng college, scholar po tayo. So mayroon po akong 3 scholarship. So at the same time, working student po ako sa school. So while nag-aaral, nagtatrabaho po ako as working student, office assistant po, student assistant, hanggang nakatapos po ako. Ikaw, Jerry, bago ka nag-showbiz, give us a little background naman, paano ka nagsimula? Simpleng estudyante lang sa Pampanga. Lumaki kasi ako sa Florida Blanca, base Air Base Block. Doon ako nag-high school, doon ako nag-elementary. Nagkuleyo ako ng Guagua, Pampanga. Tapos nangarap ako maging recording artist at that time. Kasi I'm a huge fan of Francis Magalona. At first, I wanna be like him, but it didn't happen. Ang talagang unang nakakita sa akin, si Willie Milan. Daanan lang ako ni Willie Milan eh. Gusto na mag-audition, grupo kami. Sabi niya, ano mo yung mga Padilla? Sabi ko, wala ako.
Sumalis, busy siya, may shooting doon sa lugar. Pagbalik niya, Pampanga ito. hindi, dito na to sa Metro Okay. Manila. Ano mo yung mga York? Hindi ko na malalam kung sino yung mga York. Mm-mm. Sila Ace Berhel daw. Sila Ace Berhel. Gusto mo ba mag-artista? Okay lang, oh. Pwede kang action star. Ako nag-build up kay Sonny Parson. Ako nagpasikat kay Ronnie Ricketts. Ako nagpasikat kay Robin Padilla. Sige po. Hindi naman ako naniniwala dahil payat lang ako nung araw eh. Saka, alam mo naman yung forma nung rapper nung araw, yung may malaking kwintas dito. Hanggang sa, kakilala niya nga yun si Tito Arman. Sila, sa Double M Production yata, nalimutan ko na. Sinama pa ako doon para makita lang yung screen test, tawag. Ba, pwede raw ang action star. Hanggang sa yun, tumakbo yung panahon, nakita nyo nga ako, yun. Ayun na, tuloy-tuloy na. Ang pag-artista ko, ang bilis ng pangyayari eh. Unang pelikula ko, bida ako kagad, tapos tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy. Yun lang, hindi ako nahirapan pumasok sa pag-artista. Hindi tulad ngayon, napakahirap mag-artista. Taon ang binibilang. Taon. Minsan pa nga, ilang taon ka Kahit na. nung wala araw pang may mga nangyayari. nagbida na ang tagal nila naghintay, 8 taon, 5 taon, bago sila nabigyan ng break. Mayor, okay, ang maganda nito is, like what you said, nagmula ka sa mahirap na pamilya, Apo. hindi naging balakid yon, maging isa kang successful. Ang daming nabago sa nunungan. That time, wala namang nakakaalam ano ba yung nunungan. Actually, knowing the fact na ang nunungan kasi had been deprived for peace and development, no? Yun po ang pinakamalaking concern namin doon. Kasi yun nga, sinasabi nila, ang nunungan kasi dati, nung hindi pa ako pumasok ng politika, kasi pumasok ako 2016. So before noon, kung sinasabi nga nila, kung hindi mo nakita ang impyerno, punta ka ng nunungan, yan ang tunay na impyerno sa mundo. Oh. Opo. Kasi walang accessibility, walang daan. Pangalawa, walang electrification. Pangatlo, unstable yung peace and order. Yes. Masyadong magulo dahil sa family feud o rido. Yes, yes. So, isa din yan sa nakapanalo sa akin kasi unang-una, hindi pa po tayo naging mayor. Ang dami po natin ginawa, no? Na kunwari, yung sa mga accessibility, yung daan, bilang isang president po ng isang organization, so tayo po yung nag-request sa taas na sa president particularly, sa Presidential Action Center, nagpadala po tayo ng sulat, tapos pinapirma natin mga officers, din kinuha ko po yung master list ng COMELEC, tapos pinapirma ko bawat barangay, lahat ng mga constituents, para in a form of petition. So pinadala po namin sa Office of the President. So doon din ako nakakuha ng idea na mas malakas para yung impact na in a form of petition mga request natin. 2 weeks after matanggap yung Hindi ka pa mayor at that hindi time? pa ako mayor at Okay. that time. That was year 2015 po. Okay. Kasi pumasok ako 2016 ng politika. So, nung matanggap yung letter ko, so tumawag sa akin ang Presidential Action Center na pinorward, ni-refer yung letter ko sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kasi concerning po yung namin, hinaing namin sa infrastructure. Kasi ang namin hiningi namin is accessibility, yung concreting ng national road connecting sa 3 municipalities sa province of Lanao del Norte. So yun, tumawag naman sa akin yung bilang isang proponent ng project na yun. Tumawag sa akin ang DPWH na the following week nun, darating daw sila, din ihanda lang yung mga sasakyan na para sa pagbalidit ng daan na yun ang request namin. So yun, ihanda po namin. So dumating yung mga engineers galing sa DPWH Central Office, kasama yung sa region at saka yung sa province. So yun, dumating po sa amin, so binalidate po nila. So timely, the following year, 2016, nag-file, or 2015 pa, 2 months before mag-2016. So naka-file tayo ng candidacy. Actually, it was the people who forced me, who urged me to enter into politics. Naka-file tayo, then yun nga po, timely, nung manalo tayo, luckily nanalo tayo, then na-approve din yung Kasi timely kasi sabay kami ni Duterte na pumasok ng ni President Digong ng politika. President din siya. So, alam naman natin si Digong kung paano po siya manungkulan or paano niya ginawa yung trabaho niya. So, ayaw niya na didelay yung project, kaya automatically na-approve yung project at ayaw niya man-delay. So, bilis yung Parang pag-implement ng tumiming project. din. Opo, Oo. timing din. Mm. Yun po. So, ang bilis. Ang bilis na, that is worth more or less 1.5 billion na concreting ng national road ng circumferential connecting 3 municipalities in the whole province of Lanao del Norte. Pangalawa, ang concern po natin is yung stability ng peace and order. So, sa atin po, hindi pa po tayo naging mayor. Tayo po, isa po tayo sa nagsisitol ng mga family feud. So, tinatap po natin yung provincial leaders natin, particularly sa mga di pa family kasi hawak po ng Lanao del Norte, sila yung governor, congressman. So, kaya nga I would like to take this opportunity na pasalamatan din sila kasi napaka-aggressive po nila na sumuporta po when it comes sa mga family feud.
So, to mention po, kay Governor Anging Quebra sa Dimapuro, sa kay Congressman Abdullah Babi Dimapuro, at sa kay Kali Dimapuro. Yun yung ngayon, current na si Congresswoman Amina Dimapuro. Yun po, napaka-supportive po nila. Kaya po, di po nasasayangan yung mga constituent ng buong province ng Lanao del Norte dahil po sa magandang panunungkulan ng mga Dimapuro family. So, yun po, dahil po sa kung wala sila, yung family feud na yun, kasi kinukurso po namin sa province yung mga problema po natin when it comes sa family feuds. From time to time, may sinisettle tayo ng family feud with the presence ni Provincial Governor Anging Quebra sa Dimapuro at saka mga dalawang congressman. Pangatlo pala, yung when it comes naman sa electrification. So, ang tagal kasi na walang electrification sa Nunungan. Isa po yan sa basic needs natin, no? So, hopefully, ma-realize po kasi kulang lang siguro 1 month or 2 months. Fully installed na po yung electrification sa municipality ng Nunungan. In fact, nandun na po yung mga post lahat. Wiring na sila ngayon. So, mabilis po. Binibilisan po natin kasi magkakaroon po tayo ng official declaration ng Mount Inayawan Range National Park as ASEAN Heritage. So, kasapi na po tayo 10 Asian countries na ASEAN Heritage po ang municipality of Nunungan. Wow, Opo. congrats. So, opo, it is not just a pride of Nunungan, not just a pride of Lanao del Norte, but buong Pilipinas na po yan. Kasi, imagine, buong Asia po yan. Gusto ko lang sundan, tita, yung sa Nunungan. Kasi I've been there eh. Yes. Pag nakita mo yung Nunungan Lake, ay napakagandang lugar. At mayroon pang igaganda. So, when it comes naman sa tourism, no, I would like to take this opportunity na i-mention din kung ano yung mga potentials meron po tayo sa municipality of Nunungan. Mayroon po tayong 3 lakes, mayroon po tayong 4 na waterfalls, at saka may 5 caves po tayo. Din yung mga pinaka-famous po natin na wild berries or raspberry, wherein magiging wild berries capital po tayo sa buong Pilipinas soon. Hopefully po. Then again, yung Mount Inayawan Range National Park na ASEAN Heritage na po tayo ngayon. So, with the initiative ng former Congressman Abdullah Dimapuro, kaya na-approve po yung ASEAN Heritage po ang Municipality of Nunungan. Pag sinabi mo, parang nakakatakot. How safe it is now to travel to Lanao, especially sa lugar mong Nunungan? Yeah, we would like also to clarify, no, kasi especially when they heard the word Lanao, what promptly comes to the mind of the majority is something magulo, something like that. So, yun po ang gusto namin i-erase, no, sa mind ng mga tao kasi naging mindset po ng mga tao na pag narinig yung Lanao, magulo, ganito. Magulo. Yan po. Actually, hindi po. In fact, ang Lanao del Norte, I will speak on behalf of Lanao del Norte, no, kasi napaka-peaceful po ng Lanao del Norte. In fact, ma-justify po natin na dinami-daming mga celebrities, mga artist na pumupunta po doon. Lalo-lalo na sa Nunungan, municipality of Nunungan. At saka Nunungan po, yung the farthest municipality sa buong Lanao del Norte. Pinaka-remote po. So how come na yung mga artista, influx po yung mga turista natin, mga artista na pumupunta doon. So it means ang Lanao del Norte, peaceful po. Safe. Pinaka-safe po. In fact, ang Lanao del Norte, isa po yan sa pinaka-safe, the safest province ang Lanao del Norte sa buong Region 10. Mas magulo pa rito sa NCR. Jerry, meron lang akong i-connect sa inyong dalawa, no? Kasi bukod sa movie, no? You, Mayor, being a Muslim, di ba? Brother Muslim. And of course, Jerry being a Christian. Correct me if I'm wrong, Muslim men are allowed to marry at least 4 na wives. And yet, Christians, non-Christians, natatawad. Parang alam ko na yung pupuntahan. Alam ko na pupuntahan. Parang guilty. Baligtad kami. Baligtad. Hindi kaya nga eh. Men, by nature, are polygamous. In your case, Jerry has 18 children and 11 grandchildren. Pati ako na shock, 18 ang mga anak niya. Yeah. At ang isa sa mga anak niya ay sikat na sikat, si AJ Raval. Paano mo ito na mamanage? Actually, bago ako mag-artista, tita, may asawa na ako nun eh. Alam ko. Di ba? Tinago lang natin nung araw dahil ang paniwala ng tao, Ayan, ang paniwala ng tao, hindi sisikat kasi may asawa na, may anak na. So, tinago lahat yun. At saka bagets na bagets ang So, dating mo, tumakbo no? yung panahon na alam talaga ng tao, hindi na pag-uusapan na hindi na pag-uusapan. Hanggang sa lumalaki na yung mga anak ko na nauso yung TikTok, nauso yung mga cellphone na anak ni Jeric to, anak ni Jeric, mga nagti-TikTok. Parang ang daming anak. And then, na-interview ako isang araw na, Jeric, anak mo ba yung siya, no? O, parang ang dami mo anak. Natanong ngayon ilan ng anak ko. Ayoko naman ng magkunwari na ang anak ko lang ay 4. Ayoko naman ng ganon. Sinabi ko na yung totoo. Ang anak ko ay 18. So, wala naman ako naging problema dun sa anak ko. They know each other. In fact, pag meron kaming get-together, magkakasama naman kami.
At kung ako'y wala, out of At town ako. ina-acknowledge mo lahat, Yeah. oo. Kung wala ako, out of town ako, nasa abroad ako, pag mayroon silang get together, magkakasama sila. Para lang magbabarkada. Alam mo yun pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante. Kahit magkakaiba yung mga nanay, Yeah. Hindi ko kasi tinago. Pag Yes, tinago mo yes. kasi, Oo. paglaki ng mga yun, nagkakagulatan eh. Yes, totoo. Even yung mga anak ko sa ibang bansa, may anak ako sa New York, may anak ako sa Japan. So, magkakakilala sila. Yung anak ko sa Japan, na-meet mo na rin yun, tita, di ba? So pag umuwi dito yun, sa amin nag-i-stay. At hawig ni AJ. Yeah, oo. Ang laki ng hawig kay AJ. Di ba? Pero doon sa mga anak mo, may isa pa si Janina, di ba? Si Janina. Yung anak mo kay Yeah, Monica oo. Herrera. Nag-artista rin yun. Nag-artista. Recording artist din yun ng, pero ng sandali Viva. lang. Sandali. Hindi ngayon nag-artista pa rin siya, yung mga indie film, tsaka recording sa Viva. Oo. Mas nauna yata yung nag-artista kaysa kay AJ. Parang sabay. Sabay sila. Sabay yata. Pero si AJ ang mas Yeah, sumikat ang oo. gusto. Actually, si AJ, hindi ko alam na nag-aartista yun sa Viva. Oo. Hindi naman ako nagpasok diyan sa Viva. Kay Janina, ako nagpasok sa kanya sa Viva. Kasi it was during the time ni Jeric dun sa Octo Arts na naging sila ni Monica Herrera. Di mo pwedeng itago. Di mo talagang pwedeng itago, di ba? Oo nga. Pag tinago Oo mo, nga parang ipinakinahiya mo sila. Tsaka hindi ko pwedeng sabihin lang na 4. Pag tinatanong ilan ang anak mo, 4. Para wala na lang mahabang kwento. Magdadamdam naman yung iba. Oo. Ang nanay ni AJ, biological mother niya, si Alisa. Ang nagpalaki, si Holiday. Oo nga. Paano niya na ano yun? Bata pa si AJ nung inuwi ko sa bahay. Oo. Kaya nga, tawag di, kaya very close siya sa biological Kaya nga, wife. Kaya very Hindi thankful wife. ako kay Holiday kasi Oo. biro mo lahat ng sakit ng ulo, sinalo niya. Lahat ng problema ko, sinalo niya. Nandiyan pa rin siya. Kaya mahirap makakita ng ganun eh. Siya, kaya I considered her as my trophy. Kasi birang ganun. Sabi nga, kung ang pagiging mapagmahal masyado ay martir, sabi niya. Siguro nga martir ako. Grabe. Close si Dayday sa lahat ng mga anak mo. Yeah, oo. Si AJ, lumaki kay Dayday eh. Hanggang ngayon pag naman, nagka-camping kami. Oo. Kami nila AJ yung magkakasama. Walang selosan. Wala. Hindi nangyayari sa amin yung selosan. Hindi uso sa kanila. Sa attention mo. Ako kasi, actually kaya dumami yung anak ko dahil gusto ko magkaroon ng anak na lalaki. Ang tagal magsidating. Ang tagal lumabas. Tuwing magkakaanak ako, babae. Sabi ko, gusto ko lalaki. Kaya dumami. Kaya ang lagi kong kasama ngayon, mga lalaki. Ilan ang boys mo? 6. So, 12 yung Yan, puro babae. Halos lahat ng mga anak ko ngayon, may kanya-kanya na silang buhay eh. Okay. So, ang nasa akin na lang si Kuluskov yung youngest. Okay. He just turned 14. Mhm. Kaya, So, 14 ang youngest mo. 14 Oo, years oo. old. Boy. Boy. Yun ang lagi yung kasama. Si Dayday? Oo. Saka si JK. Saka si Gabe. Yung tatlong yun lagi kong kasama. Oo. Si Ace naman, may pamilya na rin Si yun. Ace, rapper. Rapper yun. Oo, Sa time Angeles actor. kasi siya nakatira. Yes. San Fernando ako. Mhm. So nakikita lang kami pag may meron kaming kasiyahan, gano'n. Si AJ, kasi wala ka hindi ka nag-recommend sa Viva, and at the same time, nagulat ka na lang, Yeah. tapos nagpa-sexy. Hindi ko siya sinusuportahan sa gano'n eh. Oo. Actually yan, nag-audition yan sa 5. Na-reject. So magbuot nung na-reject siya, nagkaroon siya ng inferiority complex na parang lahat ng sasabihin ko, mali. Ayoko, di ako pwede dyan. Parang ganon. Tapos kinukuha yan sa boy pa si Tita A noon, si Tita Angge eh. Dahil lagi kong kasama yan sa Deal or No Deal, yung mga shooting ko, taga-bit-bit ko ng gamit yan si AJ eh. Ayaw niya talaga. So tumakbo yung panahon, nagulat ako bigla nasa Viva. Oo. So, kailan mo natanggap yung pagpapasexy ni AJ? Ito na lang huli. Ang impresyon ko kasi, hindi ka sisikat anak, huwag kang gumawa ng sexy, hindi ka sisikat diyan. Sumikat, mali pala ako. Salamat. Ayun. Okay naman. Pero ngayon, limitado na siya sa ganun eh. Ikaw, Mayor, I remember naman, 5 ang anak nito tama? Ay, 4. 4. 3 doon, sabay-sabay na ikinasal. And the youngest was 16. Bakit inaalaw niyo yung ganung kabata? Sa amin, sa pagkakalam ko lang, is allowed yun. Kasi sa time po ng Prophet Muhammad, so pagdating ng edad na nagbibinata at saka nagdadalaga, pwede na mag-asawa dahil to get rid of yung mga temptation. Okay. So, mas minabuti kasi yung devotion kasi sa religion, Okay. na para hindi ka magkasala, so better to get married na lang early. So, yun ang purpose nun. Sa akin din naman, bilang isang politician,
Kasi mga kapwa ko politician din yung naging asawa nila. Oo. So sabi ko, At may lawyer, ha? yes, May lawyer ang kang unang, sarili. yung panganay ko na babae, ang naging asawa niya, lawyer sa pamangkin din ng mayor ng isang municipality. Yung isa naman, naging asawa ng anak din ng mayor sa isang municipality din. Yung pangatlo, yung pamangkin po ng Dimaporo, yung mayor ng Parang it's Sultan ng within the Dimaporo. ano Opo, rin, di ba? yun po, Oo. sa buong Lanao din natin. Mga politician din. Oo. So sabi ko, kasi kung nag-usap-usap kasi yung ganun, so knowing yung edad nila, mga bata pa, then I realized na in a way, time will come that we will be able to reach na time na mag-asawa sila. So darating din doon, so why not i-allow nila para at least nasitol na din sila. In a way, nagdalaga na sila, binata na din, which is pwede na. So, in a way, pero hindi naman din namin pinapabayan. Kasi isa din sa mga rason, bakit ayaw mag-asawa na maaga, dahil daw, bata pa, at the same time, wala pang panggastos. Sa akin naman, hindi man sa nag-asawa ka na maaga, hayaan ko na kayo. Hindi. Suportado pa rin ako. Pinapaaral pa rin sila hanggang nakatapos So, sila. nag-aaral sila? Opo. So, Nag-aaral. graduating po yung dalawa ko ngayon ng college. Wow. Oo. Opo. Yung 16 ba yung youngest? 17 na siya ngayon. 17 na siya ngayon. Opo, nalit kasi siya, kaya hinto siya. So, kakagraduate lang niya ng junior high. Okay, so magka-college na rin. Opo, yun ang asawa niya, ang Dimaporo family po. I see. Opo. Okay, nakakatuwa. In your case, nung, siyempre, wala ka pang mga apo at that time. 18 yung mga anak mo. Tapos nung may mag-asawa at magkaanak na, nagkaroon ka ng apo. Anong mas matimbang sa'yo? Kasi usually daw, pag nagkakaapo, yung attention daw na focus sa apo. Tama ba yun? Tama ba yan? Aggressive mayor eh. Ang dami kasi nila. Oh, So, labing isa. oo. Meron ka bang pet doon? Lahat naman sila. So, ikaw talaga, pantay-pantay ayaw lang mo, Kaya lang mas dikit ako doon sa mga anak kong lalaki. Okay. Tapos sila naman, yung mga apo-apo ko, dahil siyempre bata pa, laging gusto kasama sila ng magulang nila. Mm-mm. Yung ganun. Oo. Yun, yung obligasyon ko sa kanila, hindi rin naman natatapos yan bilang magulang. Totoo Kahit yun. may pamilya na yung mga Totoo yan, yun. walang katapusan ng obligasyon ng magulang sa anak. Correct, correct. Yan. Ganun din sa apo. Okay, are you close doon sa mga nanay ng mga anak mo? Aside from your wife, of course, si Tete. Yeah. Na-maintain mo yun? Yeah, in Na-maintain fact, mo yun? ngayon habang nagte-taping tayo, yung isang nanay nung anak ko, may event sila sa Clark. Okay. So, tinatawagan ako noon dahil may pinagagawa siyang kung ano-ano dun sa event nila. Ako tinatawagan niya kung sino kung pwedeng gumawa nito, pwedeng gumawa nito. Close naman kami, magkakaibigan naman. Wala akong nakaaway sa kanila. Even the mother of AJ, yung biological mother niya, close naman Elisa, kami. si oh. Elisa. Oo. Pagka may problema yun, tinatawagan ako noon eh. Sabi ko, Pero ganito how lang do you gawin mo. manage? How do you manage? Paano, It's kasi a parang- matter of time Management. management and mind conditioning. Pag na-condition mo yung sarili mo sa ganito, ganyan, hindi ka na mahirap mag-adjust. tinatawagan ka nila, kailangan kita. Yeah, hindi maiwasan kasi halimbawa may usapin tungkol dun sa anak namin. So, hindi maiwasan yun. Pupunta ako. Pupunta ka. Halimbawa, gender reveal. Mhm. Miski busy Meron ako, ka ba? tatakbo ko. Meron ba? Meron, tatakbo ko. Birthday nung apo ko, miski malayo, tatakbo ko. Miski may taping ako, talagang kukulitin ko yung production ko. Sandaling-sandali lang ako. Tatakbo lang ako dun sa ano ko, ganyan-ganyan. Para lang hindi So ma-disappoint. lahat ng mga special occasions ng mga anak mo, Dumarating ako. you make it a point na nandun ka. Yeah. Ang hindi ko lang sila napagpupuntahan talaga nung nagkaroon ng pandemic. Kasi bawal lumabas. Ang bahay ko, San Fernando City, Pampanga. Yung Florida Blanca, may farm akong maliit doon. Farmer ba or gardener? Gardener. Gardener, di ba? Mahilig ako magtanim ng puno eh. Oo. Kasi ano sa akin yung parang therapy. Okay. Masarap ang nararamdaman ko pag nakakapagtanim ako ng puno. Mayor, how do you manage your time? Sa akin, again and again, time management din ang pinaka-importante dyan eh. So, kailangan mag-manage ng time mo. So, ang ginawa ko, kasi yung sa family din, no? Kasi baka ma-compromise naman yung time natin sa mga family. So, may allocation din naman time para sa mga family. So, ginagawa ko, may mga scheduling. So, sa akin, sa phone ko, naglalagay kasi ako doon ng parang daily activities ko ganito. Parang 1, 2, 3, 4, mga date yan every month. Para hindi ko makaligtaan yung mga bagay-bagay na kailangan kong gawin. So, yun ang ginagawa ko. Time management talaga po, tita. Lalo na sa akin, masyadong lalo sa naging national figure po tayo. Oo, parang napaka-komplikado pati ngayon. Kasi Hectic. may social Hectic ano ka yan pa eh. may social life ka pa eh. 'Di ba? Yung social life related naman sa trabaho mo eh, 'di ba na? Opo. Marami kang kailangang puntahan, 'di Ang ba? pinakapahinga ni Mayor, Social obligation. ano di ba? lang, kanta. Mahilig sa Parang karaoke si pamparelieve Mayor, po ng stress. Doon sa 18 anak mo, sino pa sa kanila ang may intention? Actually, ako lang ang nagpo-push doon sa mga anak ko. Okay. Hindi nila hilig eh.
tulad ni JK, pinupush ko yan, hindi niya hilig. Eh. Tapos, yung panganay ko talaga, yun ang gusto kong pag-artistahin, yung panganay kong babae. Ayaw talaga kahit anong tulak ko. Sabi ko, anak, yung iba, hindi alam paano makapag-artista, hindi alam sinong tamang koneksyon, sinong kakausapin. Eh, ako na nga ito, dali kitang ipasok. Ayaw. So, ako lang nagpo-push. Diyan kay AJ, ako rin. Tapos, ayaw na. And then, yun nga, nagulat na lang ako artista sa Viva. Yung bunso ko, baka. Yung 14 Yeah. na nag-aaral pa. Papagtapusin mo na Mahihain pa eh. Papagtapusin mo na muna. Kasi madali naman eh, di ba? Papagtapusin mo Tama na. Kasi minsan kasi, yung ibang mga bata, pag once na nakatikim na ng trabaho at kumikita na, Ayaw na mag-aral. ayaw na mag-aral. So, Tama yung po. papagtapusin mo na muna. Total, Tama you know, po. naandyan lang yan eh. Ah. Naandyan. Dalawa kasi yun eh. Bibihira kasi yung nasa showbiz ka na pinagpapatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. Oo nga po. Bibihira. Mabibilang mo sa daliri. Bihira. Yung iba ayaw na talaga. Tulad ng tinanong ko kanina kay Jeric, syempre, una iba yung, andyan pa rin na may obligasyon mo being a father to your kid, to your children. Pero Apa. pag nagkakaapo ka, nag-iiba daw yung pakiramdam. Definitely, totoo po yan. Di ba? Kasi yung apo ko, knowing na yun ang first apo ko, parang doon nalipat yung attention Attention ko. mo, Yung di ba? anak ko na 4 years old, dapat doon ko yan, parang nalipat doon sa apo. Oo. Kasi ang daming katuan kasi nakakatuwa yung apo namin. At hindi nagsiselos yung bunso mo. Nagsisilos nga po at first. Mhm. Pero yun nga, I don't know kung ano ba, pagkaano no, naintindihan niya na yun pa, dapat niya mag-adjust. So, yung isang mong anak, yun ginuguro mo na sana mag-take over sa ano mo, if ever. Apo. Papasok din After sa ng term po natin. Yes, Apo. okay. Bakit nyo pinasok ang pagpuproduce? So, bago po tayo naging producer, no? So, I'd been into Actors Guild of the Philippines as an executive advisor po, no? Okay. At saka sa Showbiz Industry Alliance. So, kilala na po natin kung sino-sino yung mga nasa showbiz. Then at the same time, yung life story ko po, kasi for a series of guestings natin sa mga iba't ibang networks, sa mga stations, so napag-alaman po nila na kapili-pelikula po yung natin, story natin. So, they suggest na, why not make a movie? So, sabi ko, oo nga naman, no? So, tapos, yun nga, doon napunta yung attention ko. So, nag-produce ng movie, then, sino naman magpo-produce? Tayo, kasi unang-una is, life story natin yan. So, yun pang nangyari. So, diyan nag-umpisa. Then, hopefully, baka sunod-sunod na po yun. Bakit si Jerry Craval ang pinili niyo to portray yourself Okay. as Mayor Mamay? Unang-una po, tita, kasi si Jerry Crabal is action star po ito. Then, ang na-highlight po kasi doon, no, sa movie natin, mostly yung mga about sa family feud o Rido. So, may bakbakan, may putukan doon. So, alam natin si Jerry Crabal, napaka-appropriate po sa role na yan. At the same time, naging PMA kaditi po tayo sa Philippine Military Academy. So, isa po yan. So, which is very appropriate din sa role ni Jerry Crabal. Kaya siya po ang una napili natin. Jerry, anong pakiramdam na ikaw ang sininggle out ni Mayor to portray his character? Well, siyempre, masaya ako at saka parang isang karangalan ng gampanan ko ang buhay ng isang alkalde. At maganda naman ang naging buhay niya, very colorful. Mula sa baba, nag-umpisa, pataas, naging public servant. Hindi ako nagdalawang isip at tanggapin agad tong project na to. And beside, first time kong gaganap ng mayor. Ang dami mo nang pinortray na mga... Most of my movies are hoodlum stories. Yes, hoodlum stories. Pero totoo. Yeah. Totoo, di ba? Pero ngayon ka lang na parang good boy, kumbaga yung... Doon ako nakilala yung mga Oo, hoodlum stories eh. Oo, yes. Pero Yeah. this time na politician, Yeah. kumbaga good image, yun ang di ba, na parang iba. Ano ang preparation na ginawa mo? Especially, you're portraying a true character. Una, oo, ang pinaghandaan namin dito, paano yung kilos ng, yung kultura nila. Kasi, nung pumunta ako doon, ang kultura, iba eh. Bawal makipagbeso-beso sa mga kapatid nating Muslim ba? Yes. Hindi tulad dito. So, maraming adjustment, marami ring preparasyon. Challenges. Apo. Oo, marami ding hamon. At yung pagsasalita ng lingwahe nila, medyo hirap din. So, pinag-aralan mo rin Yeah. yun. Yan, din lang ang mga adjustment ko. Tapos yun naman mga action, linya naman natin yun, kayang-kaya na yun. How long did it take you to prepare for the role? Kasi hindi naman ganun kadali eh. Siyempre, aaralin mo rin siya, di ba? Buwan din. Buwan din. Buwan din. Oo. Kasi long planning eh. Hindi man pwedeng agad shooting na tayo bukas, shooting tayo next week, hindi naman ganun. Mayor, bakit yung buhay nyo ang ginawa nyong unang pelikula
Anong production niya, Mamay Production po. Mamay Productions? Opo. Bakit yung buhay niyo kaagad ang isinapelikula niyo? Unang-una kasi, yun nga po, inspiring po yung ano natin, no? Story natin. So, para kahit paano po, ma-inspire po natin yung mga, lalo-lalo sa mga constituent natin, at saka yung mga kabataan na hindi makapag-aral sa kahirapan. So, kumbaga, poverty is not a hindrance to success. Correct. So, dapat magsumikap po. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung hayaan po natin o kaya i-entrust po natin sa mga parents natin na alam na po natin na walang-wala po sila. So, paano po? So, dapat magsumikap. Sa bata po, nakasalala yung ano, kung makakatapos sila o hindi. So, kailangan magsumikap lang po. Tulad ng ginawa ko, so ako na po yung nag-initiate na maghanap ng trabaho while nag-aaral. So, nag-working student po ako para makatapos. Ano ang common denominator niyong dalawa? Unang-una sa akin, tita, no, ko man na yung naging role ko doon. Napakahirap po ng naging role ko kasi unang-una. Bilang isang producer at the same time, naging assistant director kasi ako. Kasi yun na sa culture po. Correct. Kasi although Buboy magaling na Tan. director si Buboy Tan, napakagaling po niyan. But din sa mga culture ng Muslim po, maraming pong mga pinagbabawal na hindi po siya pwede sa ano. Kasi pag nakita ko yung ginagawa nila, sabi ko, direct, ikat natin kasi bawal po yan. Let's say, yung one time na nagkaroon ng, kumbaga yung sa magsiyuta pa lang, boyfriend-girlfriend, na nag-holding hands, bawal sa Muslim yun. Yes, So, kinakat ko sa kanya, sabi ko, direct, cut. So, parang naging dalawa kami na director noon. Okay, tama. Pangalawa, sa pagpe-pray kasi Muslim. So, May kailangan nire-retake- ako niya magturo. May nire-retake kami. Opo, nagre-retake kami. Yung ganun. maling way ng pananalangin. Oo, mali pa nalalangin kasi nandoon kasi alam mo na sa Islam. Kailangan maging realistic kasi Yeah. una, Realistic. true to So, life stories. Iniwasan natin yung ano, mga Hindi bases. pwedeng may mali, may magre-react. Opo. Correct. So ang dami kasi pag-aralan eh. So yun nga. So kailangan tutukan ko 'yan. So yun po ang kinakailangan doon. Anong natutunan nyo? Pagiging producer ng pelikula. Ang hirap pala, sabi ko. Ang hirap pala. Yun nga po, una-una, puyat, pagod, lahat. Tapos sabi ko, sa mga artista naman, sabi ko, hindi para madali maging artista. Kaya sabi ko, ang dami namang magaganda, magagaling, pero ayaw mag-artista dahil nga doon. Kasi yung iba, mga tamad, or ang hirap gumising na maaga. Tapos ganun. Puyatan. Iba yung Puyatan. discipline. Opo. Tapos yung time clock, body clock mo parang nasisira na dahil sa kasi pabago-bago kasi yung schedule. Minsan din yung nagiging nako-compromise yung mga time natin sa ibang bagay, so doon na pupunta sa So kailangan talaga adjustment. Kasi mahirap kasi na yung mga time kasi adjustment sa lahat ng mga artista kasi hindi kasi pwede magkasabay-sabay yan. Yung iba naman may mga movie, may mga shooting sa ibang movie. Tapos, yun nga, hindi sila pwede ipagsabay. Kailangan adjustment. Nahihirapan kami. So, kaya nga, trabaho po ng line producer yan. O, kunwari si Jerry Crabal, available siya. Pero yung kasama naman niya sa scene na yun, hindi available. So, kaya ang nangyari po sa amin, palaging namumove yung namin, shooting namin. So, and it took Kasi, you... grabe. Grabe, imbis na isang buwan lang, ilang buwan bali na. Tapos sa mga cast din, minsan napapalitan kasi hindi siya available. So, kailangan talaga palitan. Otherwise, hindi matutuloy yung movie. So, yun ang nangyari. Na-discover mo kay Jerry kasi since madalas na kayong nagkakasama. Yes po. Kaya po, madalas po kami nakakasama. Kasi actually ito napakabait to. Tapos, parang kumbaga, on time siya. At the same time, hands-on siya. So, ang bilis, aggressive siya sa mga niya. Tapos, kung trabaho talaga, ginagawa niya. Yun ang nagustuhan ko kay Brother Jerry Cabal. Jerry, ano naman na-discover mo kay Mayor? Si Mayor, miski hands-on siya sa trabaho namin, nagtatrabaho pa rin siya sa public servant. Minsan, may mga kausap sa phone yan, kausap niya mga taga-nunungan. So, gawin nyo, gano'n. Hindi pa rin siya humihintong pagtatrabaho kahit sa telepono lang. Yan ang maganda kay Mayor. Kaya madalas puyat si Mayor. Walang tulog. Walang tulog yan. Walang tulog. Pero may oras. Sobrang ah. sipag nito. Sobrang sipag. Bakit si Aramina ang pinili mo as to play your wife? Unang-una, I will credit na lang kay Brother Jerry Cabal kasi una-una siya po yung nasa-suggest. Siya pong gawin namin leading niya. When I heard that, immediately sabi ko, why not? Sabi ko, kasi at that time, wala akong access para kay Aramina. So, at least, nabanggit niya. Sabi ko, wow, sabi ko, what's a great opportunity kung siya makuha natin. So, ginawa namin ng paraan. So, yun po ang nangyari, tita. So, napadali. Napadali po. Then, actually, magdidecline ganito kasi alam mo na, yun nga, yung perception ng mga tao ng Lanao, when they heard Lanao, nakakatakot. Yes. So, yun kasi ang pinakamalaking... Actually, may nag-back out kaming mga artista. Hindi na lang namin sasabihin kung sino. Totoo. Natakot. Kala nila Si magulo Lanao doon. Ang daming na-back out. Kaya napalitan din. So, because of this movie, marami rin ang makaka-realize na hindi naman pala ganun ka delikado ang pumunta sa Lanao. Lanao. Opo. At least, ito po yun. Eye-opener din ito. Bukod sa life story ninyo, parang marami rin ang
makaka-appreciate how much percent of the movie was shot in Lanao? Brother, mga ilan na kaya? 70%. 70 siguro. 70%. Nag-shoot din kami sa Dubai. 70-80 siguro, tita. Shoot At kami ng least, 2 days sa double Dubai. purpose din ito para ma-promote nyo rin yung municipality, yung town. Yeah. Di ba, Apo. yung nunungan. Sa nunungan mismo, Apo. sino? Yun din ang nagtatanong kasi sila, tita, ba't mo pinagsabay ang politics at saka showbiz? Yes. Sabi ko, actually hindi man sa sinadyang pinagsabay, sadya lang nagkataod na movie ko na ginagawa natin. Kaya tinututukan ko po yan kasi unang-una po, iniwasan po natin yung mga bashers. Baka may magkamali. May mga sensitive na mga scene na hindi pwede sa mga Muslim, so baka mapuno tayo ng bashers. So kailangan tutukan ko po yan. Although ginagawa natin yan, hindi ibig sabihin na pinabayaan natin ang politics. Kasi andyan yan, 24/7 po tayo yan. Yun nga sabi ni Jerry, kahit na sa ibang bansa ko, nakalib ako noon. Pero ginagawa ko pa rin yung trabaho ko kasi hindi ko pwede iwanan yan. So ginagawa ko rin tong movie na to para din lahat, ma-inspire natin ng mga tao. And at the same time, that is also part of promotion. Kasi una-una, ang movie natin na, that is our love story. Of course, yung municipality po natin, doon po siya gagawin yung mga shooting natin. So that is also part of promotion. May promote natin kung ano yung mga tourism, knowing the fact, ang nunungan kasi, very potential when it comes to ecotourism. And at the same time, yung ma-highlight, yung mga family feud, mapaintindi natin ng mga tao sa buong Pilipinas na ito ay yung family feud. Ibig sabihin nito, na hindi siya dapat gawing culture. Kasi kahit sa bandal na kuran, wala po Unti-unti na doon. ito. Opo. Kumbaga sa banda, unti-unti na di-disband. Opo. Unti-unti na ito na. So, yun po. Yung naman sa tourism, at least, napopromote yung mga tourism namin. At the same time, ma-justify natin na peaceful po ang Lanao del Norte dahil andun yung mga artista nagsushoot sila. So, how come walang nangyari? The title of the movie? Entitled Mamay po. Mamay. Apo. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis and of course Roland Ever Belena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Most View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin. Sugar White by Sugar Mercado. The Red Meat by Chef John. Maraming salamat. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Coloretti Clothing for my clothes. Studio Manila. And of course, maraming salamat, Mayor. Sa aking anak-anakan na rin ngayon. And of course, sa aking original na anak. Maraming salamat po, tita, sa station ninyo, sa invitation na to. This is an opportunity na malaking opportunity po na makapanayan And po it's ninyo. my Maraming honor. salamat po. It's Thank you my po, tita. honor, Mayor. With that, mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now! Thank you.